Okay, same place, same time, different day. Iti topic tayo tatakot about anime. You know, anime, the Japanese animation, which is a big part of my high school life and childhood memories. Kayumat lang ba dagiti ubing nga iti 90s nga agbuybuya iti anime ijay ABS-CBN, GMA or Studio 23 dagiti agbuybuya iti anime nga Tagalog dubs kakasjay for example Dragon Ball, Slam Dunk, Samurai X, and dagiti pay daduma nga laban-laban kasla di Inuyasha kakasjay. Hindi malaglagip yung rado mga kasdi nga di memories yu idi ubing kayo. Puwera dagiti One Piece. Hanak nga buy-buya ti One Piece, hanak nga fan iti One Piece. Pasensya kayo na. Hanak nga nagbuy-buya iti One Piece uri inyaman nga episode uri inyaman nga ibagbagada nga. Buyaan datoy One Piece mayat. Ako, hangag pa iso di ay. One Piece over 1,000 episodes onward lang. Kasla mo la Detective Conan nga di over 1,000 episodes ket. Mulat papapanan na di istorya na di ba? One gibos na. Ang kung hilig dagay nagpapangit. Sorry. Da kami dagay 90s kids idi nga subsubaybayan mi di anime iti bigbigat ken malmalem. Okay ngay. Sabado nakasta. Alas 7 pa lang kat agbuybuya kami niti anime di Dragon Ball. Hindi gijay saligi kasabay ti Dragon Ball, Slam Dunk, Ghost Fighter ken Flame of Recca. Dagiti ti buybuyaan mi idi. Awan dagiti daddu mga anime. Gusto na idi da kami iti ubing. May isa nga balay iti pagbuybuyaan mi, di may isa nga balay iti kadwami. Nagsabay-sabay kami nga agbuya iti dya, mga 15 nga ubing iti agrapok-rapok iti may isa nga lugar. May isa nga nagbasit nga TV iti pagbuybuyaan mi. Makibuya kami laeng ti anime may sa winutalo nga anime iti bigat tapos agsubli kami tumanen iti malem nga sabalin tumanen iti mabuya malpas iti Itbulaga kakasjay siyempre Itbulaga iti pangal daw nga pabuya da tapos ti malem naman ket agsubli manen ti anime may isa nga balay ti pag tarapo kami nga talaga. Malagip ko lang nga kastakit idi ubing kami ket nagdudungrid kami nagaangot kami aglalawak amin ti angot mi nga agkakaabay tapno la makabuya ti anime sus nagmayat idi talaga di kon ket inot metenen nga nasuktanen iti anime han metenen nga anime iti ipagpabuyadan hanen nga awanen ti pang ubing puro aminan ti pabuyadan ket pangara dagiti young adult kakasday. Most likely is puro love story kakasday nga digidi telenovela nga hanan nga pang ubing pang natataengan nga ubing nga kan adati karaman na nga love story halikan kakasday ket hang kami nga hanak nga fan ijay han kami nga fan ijay sa makapasakit tinakem laeng nga nasuktan asigod. In my opinion, dapat ket agi pagpabuya da ti anime IGTV no ma-preserve nga di kinaubing iti tao. Kinaubing iti ubing. Hanga di ay ti ipapabuya da ket di love story. Ay naagang naging malandi ang mga bata dahil sa mga palabas na yon. Kung di lang sana napalitan ng kung anong palabas ang anime noon, hindi ganun kalandi ang mga kabataan ngayon. Do you get me? Ito naman sinasabing pang bata lang ang anime kasi karamihan na ng anime ngayon ay may mga adult contents and disturbing topic. Ang sinasabi ko lang ay dapat ibalik rin yung mga pangbatang anime sa umaga para may napapanood yung mga kabataan ngayon. Hindi yung puro yung content lang nila yung mga puro love story ganun. Doon na po poison yung mga utak ng mga bata na mag-mature kaagad. Hindi na nila na feel yung
kabataan nila. Yung nag-skip kaagad sa love life. Kaya doon na nagiging nasisira yung pagkabata ng mga bata. Ganon. And speaking of mature contents ng mga anime ngayon, most of them is like action. Mga action na may dugo, may graphic contents. Hindi ko sinasabing yung mga anime na may sexual contents hindi talaga pang bata ang mga yun. Kaya ganoon, hindi naman talaga lahat ng anime ay pang bata eh. Kaya, masapol mo lang iti parental guidance di pa nagbuybuya talaga kung kunak dati anime kat dakkel ti impact na ti childhood ko kin high school life. Datay next topic is one of the mature adult contents ng anime ngayon ay yung tinatawag nilang hentai. Alam mo yun, may experience din ako sa hentai noon nung high school kami. Siyempre puberty stage ng high school namin. Yun ang pinapanood namin, yung pinagkukwentuhan namin. Bakit kaya sa dinami-daming mga pwedeng mapanood na adult contents, bakit hentai pa? Hentai? Ano bang, bakit kaya? Kino-question ko rin ang sarili ko, bakit kaya ang hilig namin ng hentai noon? Baka siguro sa pagkahilig namin ng anime, hanggat sa pornography, anime pa rin. Ang inang hentai yan, oo. Kaibigan ako noon na punong-puno, as in punong-puno yung cellphone niya ng graphic content, anime. Mix na yun, may mga anime na dina-download niya na pinapanood. Anong tawag doon, yung may mga espada, hindi yun Bleach anime na yung puro babae ang bida na may espada, tapos bukod pa doon puro hentai lahat. Yung pagkahilig niya ng hentai, ganun parang yun na yung sentro ng kanyang buhay, anime at hentai lang. Manyakis yun ngayon manyakis pa rin hanggang ngayon. Buti na lang hindi ko na kaibigan yun tangina, manyakis yun. Hanggang ngayon punong-puno pa ng bold na anime yung cellphone niya. Ay, sobrang addict, tangina. Anime is okay, pero yung mga pangbatang anime, yun lang dapat na pinapanood ng mga bata. Pero may mga limitations din ng anime, hindi yung talagang ginagawa mo lang sentro ng buhay mo yun. Alam mo yung mga cosplayer, ganun. Tingin ko addict sila sa anime, kaya sila nagkakaganon. Tapos ginagaya-gaya pa nila yung mga accent ng mga Japanese characters na ewan ba. May mga kakilala akong ganun, parang ginagaya nila yung style ng anime character. Ang weirdo. Hindi naman dapat talaga yun. Ayos lang na mahilig ka sa anime, pero huwag mo namang gaya-gayahin ng sobra, tas gagawin mo ng parang daily life mo na yun. Diyos ko, buti na lang hindi ako naging ganun. Sino ba yung pumigil sa akin na maging ganun? Kasi napigilan ko rin ang pagiging addict ng anime dahil nakantsawan ako. At yung mismong kumantsaw pa sa akin ay yung mga kapatid ko. Ang weirdo ko daw, sabi. Ayoko namang maging weirdo. Kaya ganun. Tinigilan ko yung panggagaya sa mga anime character ng mga hindi masama ang anime hindi masama ang anime. Ang sinasabi ko lang, huwag mong sobrahan yung anime. Magiging weirdo ka. Tama na sa anime, wala na akong ibang masabi doon. Maumaak mo lang iti anime. Okay, nanakit di. May isang nang dagdadaal ti panunot ko pa datang anime. Next topic is about social media. One of the most used social media is Facebook, and I hate it. I hate Facebook, pero ginagamit ko naman yun para sa mga pagbibenta ko ng mga pwede kong mabenta para mabuhay ako. Pero
one of the things that I hate about social media, especially Facebook, is that doon bumabase ang mga tao. Binabase nila yung buhay nila sa Facebook. Parang marami na silang ginagayang style na or yung mga uso. Ang pangit naman kasi ng uso ngayon eh. Parang ang cringy at nakakasira talaga ng utak. One of the trends that I hate about Facebook is that yung thirst trap community, yung mga nagpapakita ka ng mga litrato mo na nag-i-invite ng mga sexual attention. Ganun. Karamihan pa ng mga nakikita ko is batang babae or kaya yung mga babaeng kasal na. Ano yung style nila? Nagpapakita sila ng mga balat nila, naka-bikini, ganun. Walang yan naman, no? Misis, kasal ka na. Tapos gustong-gusto mo pang maghingi ng atensyon sa Facebook. Pinupost mo yung mga nakakadiri mong bikini pics. Parang naghahanap ka ulit ng pwedeng titira sa'yo, tangina mo. Malandi ka rin. Isa pa yung mga kabataan ngayon, yung mga underage pa, nakabibikini na rin sila. Parang pinapakita na nila yung mga balat nila. Alam mo bang babastusin ka lang yan, yung hindi ka nila irerespeto. Alam mo ba yung mga nai-invite mo lang dyan ay yung mga manyakis na tao? Gusto mo yun? Yung makakakita lang sa'yo, yung papansin lang sa'yo, yung mga manyakis. Ganun kababa ang tingin mo sa sarili mo. Hindi porket uso na yan, ginagaya mo rin. Ang ina mo, malandi ka. Tapos sasabihin mo pag mababastos ka, respeto naman kahit ganito kami. Huwag kang mag-thirst trap. Walang iya ka. Kasal ka na. Tapos pinapakita mo pa yung hubad na nakakadiring hubad na sarili mo. At sa mga bata naman na underage na mga babae, huwag kayong ganun. Para kayong ang bata-bata yung pag ginagawa yung pukpok ang sarili nyo. Goddamn whore. Bitches. Imagine niyo yun. Nakikisunod kayo sa thirst trap. Bakit kayo magta-thirst trap? 'Di ba? Naghahanap kayo ng naghahanap kayo ng mga attention. Masyado kayong attention seeking. Yung balat nyo na lang ang pwede nyong ipakita para magpapansin. First of all, kasal na kayo. Huwag na kayong magpapansin sa ibang tao. Manyakis lang ang ini-invite ninyo. Para sa mga bata rin naman, pareho rin yun. Bata pa kayo, tapos puro manyakis yung mga pinagpapakitaan nyo ng mga litrato ninyo. Magkaroon naman kayo ng self-respect. Hindi yung pinapublic ninyo yung mga ganyan. Tapos anong gusto nyo? May magchat-chat sa inyo? May magchat-chat sa inyo na habol lang sa inyo yung katawan ninyo, tapos kung may mangyayaring masama, sisisihin nyo pa yung, my God naman, sisihin yung sarili nyo, malandi kayo, attention seeking kayong masyado. Karamihan pa sa mga ganyan, papak. Sige na, maganda na ang iba, pero huwag naman ganun. Magkaroon naman kayo ng respeto sa sarili. Diyos ko, thirst trap. Diyos ko, ang mga gumagamit lang yan yung talagang mga pukpok, yung mga binibenta lang talaga ang sarili. Hindi na dapat nagta-thirst trap ang mga kasal na babae, or mga may boyfriend ng babae, or mga bata, mga underage na babae. Hindi kayo dapat naggaganyan. Respetuhin nyo naman ang sarili ninyo. Kung hindi nyo nirespeto ang sarili niyo, irespeto nyo naman yung mga mata ng mga nakakakita, nakakadiri. Wala talaga. Basta uso. Yun talagang masama eh. Basta uso, nakikigaya kayo kahit magmukha na kayong gago o tanga dyan.
yung problema sa social media eh. Ang ina kasing social media yan. Fuck you all.